Update po tayo sa press conference ng Department of Justice tungkol sa arrest warrant umano ng ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. At may ulat on the spot mula po roon si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, sinabi rin ng Department of Justice na wala pa silang natatanggap at nakikitang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa. Pero ayon kay Prosecutor General Richard Fadillon, kung meron mang warrant ay magko-comply ang gobyerno. Matatandaan nitong weekend ay inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Rebulla na nagpalabas na ng warrant ang ICC. Paliwanag ni Chief State Counsel Dennis Chan, sa ilalim ng batas may dalawang option ang pamahalaan at ito ay extradition at surrender. Aniya mas mabilis ang proseso ng pag-surrender kay De La Rosa kung sakali. So extradition daw kasi ay kailangan dumaan pa sa korte. Meron ding question kung pwede ba ang extradition gayong hindi naman bansa ang ICC. Wala din naman daw treaty ang Pilipinas at ICC kaugnay sa extradition. Nabanggit din ng DOJ na merong nakabimbing kaso sa Korte Suprema na kumu-question sa legalidad ng pag-surrender kay Duterte sa ICC na nauna nang nangyari. Maaari daw nilang hintayin ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay dito. At kung sakaling ibang paraan daw ang gagamitin nila kay De La Rosa, ay hindi rin daw nangangahulugan na mali ang ginawa noon ng gobyerno na pag-surrender kay Duterte. Meron din daw tinatawag ko na principle or of reciprocity kung saan inaasahan na tumanim ang isang bansa sa hiling ng isa pa o kaya ay ng ICC. So yan muna, Connie, ang pinakauling ulat mula dito sa DOJ. Connie? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Isang lalaki sa Opol, Misamis Oriental ang nasawi dahil po sa masamang panahon kahit hindi direktang tinamaan ng bagyong Uwan. Sara, anong nangyari sa biktima? Connie, nadaganan ang bahay nila ng punong bumagsak dahil sa malakas na hangin. Nangyari ang insidente nitong linggo sa Barangay Limunda. Nagkasira-sira ang bahay dahil sa laki ng punong bumagsak. Sabado pa lang ay masama na ang panahon sa Opol dahil sa buntot ng bagyong Uwan. Sa Barangay Malanang, abala na ngayon ang mga residente sa paglilinis kasunod ng paghupa ng baha na umabot daw hanggang dibdib. Sa Lapu-Lapu, Cebu, nasira ang bahagi ng seawall sa Caubian Island matapos sumadsad ang isang landing craft tank na walang sakay. Natangay raw ng malakas na hangin ang LCT Golden Star 7 papunta sa Pampang nitong linggo. Signal number 1 noon sa Cebu dahil sa bagyong Uwan. Sa inspeksyon ng Cebu Coast Guard, wala namang nakitang oil spill at wala rin daw nasirang bahura at ibang bangka. Inaalam na ng lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu City kung sino ang may-ari ng vessel. Ang nasabing LCT Golden Star 7 ang kaparehong landing craft tank na sumadsad din sa Pampang sa Bohol sa pananalasa ng Bagyong Odette noong 2021. Mahigit 2,000 pamilya ang lumika sa mga evacuation centers sa Zamboanga City kasunod ng epekto ng Bagyong Uwan. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Zamboanga City, nagmula ang mga apektadong residente sa 12 barangay. Nakauwi na raw ang ilan sa kanila nang humupa ang baha. Sa ngayon, may mga bahay pa ring apektado ng baha matapos umapaw ang tubig sa ilog sa Barangay Tugbungan. Ang mga tinulungang lumikas isinakay pa sa wheel loader para madala sa evacuation center dahil sa abot bewang na baha. Nalubog din sa baha ang mga bahay na nasa tabing ilog sa Barangay Tumaga. Kahit palayo na po ang bagyong Uwan, nagpapakawala pa rin ng tubig ang ilang pangunahing dam sa Luzon. Sa nakalipas po na 24 oras, tig-6 na gates ang nakabukas sa Ambuklao at Binga Reservoirs ayon sa Pag-asa. 5 sa Magat, habang tig-3 gates ang nakabukas sa Ipo at ang Angat Reservoirs. Karaniwang nagpapakawala ng tubig ang mga dam upang maiwasan po ang pagkasira ng mga rubber gate ng dam at magdulot ng mas malalang pagbaha. Nasa state of calamity ang Dagupan, Pangasinan dahil sa matinding pinsalang dulot ng bagyong Uwan. Winasa po ng bagyo ang mga bahay at bangkang pangisda sa tabi ng dagat. May heavy equipment ding nabagsakan ng signage kasunod po ng malakas na hangin.
Baha naman sa ilang bahagi ng lungsod dahil sa daluyong o storm surge na sinabayan pa ng high tide. Lumikas ang ilang residente dahil mabilis tumaas ang tubig. Nahirapang mag-rescue ang mga otoridad dahil sa taas ng baha. Ayon sa lokal na pamahalaan, sinisikap maibalik agad ang supply ng kuryente, tubig at iba pang pangunahing serbisyo sa lungsod. Kaugnay naman po sa papel ng siyensya sa disaster preparedness, kausapin po natin si Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, si Connie Season po ito. Magandang umaga, Connie, at sa lahat ng inyong tagapanood. Secretary, sunod-sunod po yung kalamidad nga sa ating bansa. Paano po tinitiyak ng DOST na updated ang kakayahan, syempre, ng mga science agencies at tangkop nga ho ba yung impormasyon nila para sa disaster preparedness? Para makapaghanda ng tama, iba't ibang impormasyon ang kailangan ng ating mga kababayan. Una, dapat malaman nila kung ano yung mga panganib na pwedeng tumama sa kanilang lugar, kung may bagyong darating, malakas na ulan, lindol, pagsabog ng bulkan, kung ano pa man. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga informasyon patungkol sa hazards. Pagdating po sa geologic hazards, nandyan po ang FIVOX para sa lindol, pagsabog ng bulkan, tsunami. Pagdating naman sa baha at landslide, nandyan yung Mines and Geoscience Bureau. Minsan meron din ang Pag-asa. At syempre, pagdating sa storm surge, Pag-asa. Ito pong mga informasyon ay makikita sa isang app na tinatawag nating Hazard Hunter app na kung saan pwede nyo malaman sa mga bahay nyo, pupuntahan nyo, kaagad-agad in less than 1 minute, yung mga panganib na pwedeng mangyari. Pangalawang kailangang malaman ay siyempre gaano ba katibay at kahina yung bahay mo. At meron pong pinalabas ang DOST FIVOX. Pagdating sa lindol, ano ba ang dapat basihan para maging matibay ang bahay at pwede niyong gamitin ito para ma-assess kung yung mga bahay at tinutuluyan nyo ay matibay sa lindol. Pangalawang napaka-importante talaga ay yung pagbabantay ng mga panganib pagdating sa bagyo, klima, pag-ulan, nandyan po ang Pag-asa, pagdating sa lindol, pagsabog ng bulkan, tsunami, nandyan ang FIVOX. Itong mga ahensyang to ay nagpaparami pa ng kanilang mga monitoring stations at nagbibigay babala pagdating sa mga nangyayari, potentially mangyari. Pero pagdating naman po sa dapat mangyari na pagdating response ng ating mga komunidad, importante po na ang lead dyan ay talagang local government at ang komunidad. Para kung ano man ang mga panganib at may warning na mangyayari, ay sumisikap po sila na maisakatuparan yung recommended actions na binibigyan din ng guidance ng DILG, hindi lang ng DOST. At makikita po natin kapag ang komunidad ay talagang naghahanda, mas napapababa ang epekto ng mga panganib na pwedeng tumama sa ating bansa. Okay. At pagdating ho doon sa mga app na nabanggit po ninyo kanina, meron pa ho ba tayong kailangan na i-update kaya? Katulad ho halimbawa dito sa Liloan, kung saan 34 years, hindi naman ho daw sila binabaha ngayon lamang. Nakalagay ho ba sa app na meron talagang danger, particular na ho doon sa mga areas na binaha ngayon lamang dyan sa may area po ng Cebu? Tama po yun. Yung statement kasi na matagal nang hindi binabaha, ay tama naman po yun. Babahain talaga yan kung sakaling malakas ang ulan at nagkakaroon na ng mga pagbabago. Una, doon sa dis o slope kung saan nanggagaling yung ulan, kung ang mga ilog ay kumikipot o di kaya ay nagiging mababaw. At nung bagyo sa kanilang lugar, marami ding landslide na nangyari. Ibig sabihin, mahina na o mahina na yung slope at yung putik na dala ng tubig ay nagpapababaw sa ilog. Kaya minsan, yung dating volume ng tubig na pwedeng ma-accommodate na mga dikit dyan o mga flood control ay na lumiliit. Kaya aapaw po talaga yung tubig. Kaya importante po na mini-maintain ng tao, hindi lang yung hazard, yung kaalaman, kundi yung pagbabago ng risgo o yung environment. Kasi yan po ay talagang magbabago with time. Na semento, yung tubig didiretso na
ng mabilisan sa kanilang lugar. So madadagdag ho yung hating sa hazard na map no sa mga apps po natin. Kasama na po yung Okay. hazard doon. All right. Ang issue niyan ay yung mga nangyayari sa paligid na mga other factors beyond the hazard. Okay. Ito naman po, usap-usapan ngayon, yung naging papel po ng Sierra Madre, Cordilleras, at iba pa ho sa bagyong Uwan at malawak na taniman ho ng mangrove, particular dyan sa Iloilo, laban po sa baha. Ano ho ang inyong masasabi? Ang kabundukan, lalong-lalo yung mga mataas talagang lugar tulad ng Sierra Madre, kapag dumaan na po ang mga clouds at yung malakas na hangin, dahil sa friction ay napapababa niya ang epekto nito at humihina po yung hangin. At yung sirkulasyon po ng bagyo, yung dynamics niya ay nababasag din. Kaya talagang merong role ang mga kabundukan. Pero yung mga kabundukan din, kapag ginalaw po natin, at nawalan po ng mga kahoy kasi siya po ang sumisipsip. At ng ilan sa mga pumapatak ay nakakatulong sa pagbaba ng erosion at ng pagbaha o di kaya landslide. Pero kung sobra ulan talaga, kailangan pa rin nating isipin na kailangan nating maganda at magsilikas kasi hindi naman totally nasa-stop ng mga bundok ang mga bagyo at malalakas na ulan. Partly lang nakakapanghina. Pagdating sa mangrove, importante po yun. Unang-una sa pag-stabilize ng lupa sa mga ilog upang hindi ma-erode at bumabaw yung ilog. Pagdating sa coastline, nakakapagpahina din siya ng mga storm surges. At maliban dyan, yung carbon na sequester ng mangrove ay tumutulong para sa anti-climate change. Ayun, napakarami hong mga magandang impormasyon na yan na dapat talagang maisapuso po nating lahat. Marami pong salamat sa inyo pong ibinahagi sa aming oras, sir. Maraming salamat. Yan po naman si DOST Secretary Renato Solidum Jr.